أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Islam, matapos ang pag-praise ko sa Allah, inshallah magsisimula tayo sa ating pag-aaral ng Arabic language. Unang-una, siyempre kailangan matutunan natin muna kung paano ang pagsusulat at saka pagbabasa. Ang Arabic language, anyway, pwede natin sabihin na hindi naman natin ito ginagamit sa pang-araw-araw kasi hindi naman tayo Arabo. Pwedeng may magsabi ng ganoon. Pero ang Arabic language, sa totoo, hindi lang ito language ng mga Arabo, kundi ating lahat. Kasi ang Arabic, ito yung letters o language na nakasulat dyan sa Quran. Ito yung language na nandyan sa Quran. So, paano natin mababasa ang Quran kung hindi tayo mag-aaral ng Arabic? Sinubukan ko na isulat ang Quran, mga suras sa pagtuturo na true transliteration sa English language. Mahirap. Pagdating sa pagbabasa, mahihirapan tayo ng pag-apply ng tajwid. Ibig sabihin yung ruling ng pagbabasa ng Quran. Kaya gustuhin man natin o hindi, kailangan natin mag-aral ng Arabic. So, yun ang unang-una na kailangan natin sa Arabic, matuto, pagsulat at saka pagbasa para mabasa natin ang Quran. At the same time, mag-proceed tayo sa pag-aaral na kailangan din, hindi lang pagsusulat at saka pagbabasa ang kaya natin, pati yung pag-intindi sa Arabic language mismo, kasi ang Quran nakasulat sa Arabic. Although mayroon dyan mga translation, may mga transliteration, pero iba na yung marunong ka talaga sa Arabic, naiintindihan mo siya. So kaya mong magbasa ng tafsir, kaya mong magbasa sa Quran saka sa tafsir, so kaya mong intindihin ng Quran sa pagkaintindi mo sa Arabic. Kasi minsan doon sa translation na sa English o sa Tagalog, mayroon doon, medyo nag-iiba na yung pagkakaintindi natin doon. Whereas kung talagang marunong tayo sa Arabic, klarong-klaro yung pagkakaintindi natin. Siguro hanggang baka ito lang yung pauna kong information sa inyo tungkol sa kung bakit kailangan natin mag-aral ng Arabic. So, mag-i-start tayo ng Arabic natin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, inshallah papasalamat tayo kay Allah dahil binigyan niya tayo ng chance o oras na magkatipon-tipon sa oras na ito, sa classroom na ito upang pag-aralan natin ang Arabic language. Bakit kailangan natin mag-aral ng Arabic language? Kasi mga Muslim tayo, then gusto nating magbasa ng Quran. So paano natin babasahin ng Quran kung hindi tayo marunong ng Arabic language? Pwede nating basahin ng Quran sa pamamagitan ng English transliteration, pero pagdating doon sa mga wordings niya, minsan maguguluhan na tayo doon in advance kasi ang mga letter sa Arabic, yung letter D lang, marami siyang klase, at saka yung letter T, mayroong ta, mayroong soft, at saka mayroong hard. Pagdating sa transliteration, mag-iiba na yung pagbabasa mo doon, hindi mo na siya kayang baguhin ng sound niya kasi sa pagtingin mo, pareho lang eh. Puro yung letter T. Whereas kung sa Arabic, makikita mo talaga yung tunay na, yung tamang letter niya, saka maibigay mo yung tamang pronunciation. Kaya kailangan matuto tayo magsulat at saka magbasa ng Arabic para magamit natin sa pagbabasa ng Quran. At saka kailangan din marunong tayo ng Arabic language para in the future, pag nagbasa ka ng mga books na nakasulat sa Arabic, kaya nating basahin. At saka, pag nagbasa na kayo ng Quran, marunong na kayong magbasa ng Quran sa Arabic na pagbabasa, at the same time, marunong pa kayong umintindi dahil marunong kayo ng Arabic. Kasi hindi lang naman ito. Ang starting natin, mag-start tayo ng ganito. Sa unang-una, mag-start tayo ng reading and writing. In the future, tuturuan ko kayo ng spoken at saka ang pag-meaning. So after that, pwede na tayo mag-conversation. Makakapagsalita na kayo, inshallah. Hindi magtatagal.
So, ito yung gagamitin natin muna sa beginning. Itong kitab, maliit na book ng Arabic language na sinulat ko na Al-Lughatul Arabiyya lil Mubtadi'in, Arabic language for beginners. So, sa true experience ko sa tagal na pagtuturo ko sa Arabic, kaya ito ginawa ko siya para sa na-discover ko na madali nang maintindihan ng estudyante ang Arabic. Kasi ang Arabic, marami sa mga teacher, nararamdaman nila na mahirap ituro sa mga bagong mga estudyante, lalong-lalo na tulad natin na mga matatanda na, napakahirap ituro ang Arabic language. Madaling magturo na sa pag-level 3 na, level 4, level 5 dahil grammar na yung doon. Pero ang problema, yung pagpapasok sa ulo ng mga estudyante sa Arabic alphabet. So mag-start tayo ng Arabic alphabet. Ito yung Arabic alphabet. Ang lesson 1 ng aklat na ito siya Arabic alphabet. Okay? So sa Arabic alphabet, meron tayong 28 letters sa Arabic alphabet. From alif to ya. Ang pagsusulat ng Arabic ay manggagaling sa kanan papuntang kaliwa. Hindi pwede na mag-i-start ka ng kanan pa kaliwa. Hindi pwede. Ngayon, pahiwa-hiwalay, baka kaya mo. Pero pagdating sa yung pakabit-kabit na mga letters, hindi natin kayang isulat na magsisimula ng kanan pa kaliwa. Kailangan kanan papuntang kaliwa. So, ganito siya. Ito na yung letters. Halimbawa, sino yung may chance na magkopya, kopyahin ninyo. Ayun, para matuto kayong magsulat. Ito yung letter na alif, ba, ta, sa. At saka idagdag ko doon sa impormasyon, tayong mga Pilipino, napakadali matuto ng Arabic language. Kasi ang Arabic language, o kaya ang Arabic alphabet, para din siyang alphabet ng Filipino. Ang sound niya tayo, a, ba, ka, da, i, ga, ha. Dito naman, a, ba, ta, sa, ja. Pareho lang ang pronunciation. Maliban lang doon sa mga letters na dito sa mga hard letter. Dito sa mga hard letters, medyo makapal yung pag-pronounce sa kanya. Pero yung the rest noon, pareho lang. Yung pagsabi mo ng para, sa, ta, u, waya, ganun pa rin. Napakadali lang. Anyway, mag-start tayo sa beginning niya. Ito yung letter. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zay, sin, shin, sod, dod, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. So ito yung Arabic alphabet. 28 letters. 28 letters. Lahat nito ay consonants. Wala pa dito yung vowels. Consonants. Hindi dito kasama ang vowels. Tulad ng English, 26 letters, 21 ang vowels, 21 ang consonants, 5 ang vowels kasama na doon. Dito hindi. Lahat nito from alif to ya, lahat to ay consonants. So we have 28 letters in Arabic alphabet. Ngayon, ang pagpo-pronounce nito, yun nga, mayroong mga hard at saka mga soft. Subukan kong basahin uli, tapos sabayan nyo. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, kiets, kha, dal, dhal. Ito namang dhal, tulad nung pagsabi mo ng that or this. This is a pen, the. Sa doon dila, the. Dhal. Kaya ang paglagay ko ng transliteration, tulad lang nung isa lang yung parang that. Ganun lang. Yung T, tinanggal ko, pinalitan ko ng L. That. Okay? Dhal. Ra. Again. Ra. Zay. Sin. Shin. Sod. Dod. To. Hard T na ito ha. To. The. Sa dulo ng dila. Parang dhal. Dhal. At saka the. Ain. Itong ain, kapareho din siya ng alif. Puro sila A. Puro letter A. A. Pero dito, soft lang siya. A. Dito, A. A. Aywa. Ghain. Dito kinukuha ang ghain. Ghain. Meron siyang H, GH. Ghain. Fa.
Qaf. Letter Q. Qaf. Dito siya kinukuha sa, alimbawa, ito yung dila mo, dito banda siya sa likod ng dila, yung pababa na. Yung letter K, itong Kaf, dito sa pinakadulo ng pinakalikod ng dila, sa ibabaw. Pero sa ibaba na, ito yung Q. Yun. Q. Tapos, ito. Kaf. Letter K. Kaf. Lam. Mim. Nun. Ha. Waw. Ya. So paghahanapin mo siya, ano siya sa English, makikita mo lang doon sa starting ng letter niya. Ano? So ibig sabihin sa English ito siya sa English o sa Tagalog, ito na siya a, ba, ta, sa, ganon. Ja. Yung pangalan ng letter Jim. Pero pag binasa mo lang yung beginning niya, ganon siya, ja. Ha, then kha, da, tha, the, ra, za, sa, sha, so, da, ta, the, a, ga, fa, qa, ke, la, ma, na, ha, wa, ya. Di parang Pilipino, no? Di ba? Simple lang, parang Pilipino subject. So, ito na yung Arabic alphabet. Ang gagawin ninyo, ano lang natin para hindi tayo maubusan ng oras, mag-practice kayo inshallah pagsulat. Pagsusulat, pag mayroon na kayong nakakuha na kayo ng kopya nito, i-practice ninyo ang pagsulat. So in the future later on, magkakaroon tayo ng assignment. Hihingin ko sa inyo na lahat ng mga tinikap natin isusulat niyo sa blank paper para kopyahin ninyo. Kasi kulang ang time natin sa pagkopyahan dito. So gagawin ko sa inyong assignment.